Maganda at mapagpalang araw muli sa inyo mga guys. Sir, gusto nyo bang malaman kung paano ma-check ang kondisyon ng bawat piston at ring ng inyong engine? Tara at samahan nyo po ako para makakuha po tayo ng idea kung paano natin checkin ang mga piston kondisyon at ring kondisyon ng ating sasakyan. Ang unang nating gagawin mga guys is to check ang piston top dead center condition kung goods na goods pa po yung kanyang top dead clearance. Ikutin po natin ang ating piston sa bawat cylinder. Then at the same time, visual inspection po natin ang bawat piston crown sa mga debris at carbon deposits kung merong mga foreign materials na nandun sa piston crown. Ang next natin gagawin ay chichikin natin yung alog ng bawat piston guys, sa bawat cylinder. ito maalog. Yan, maalog na po yung number 4. Ang number 1 okay pa, pero medyo kunting alog na. Pero itong number 4, yan sir, maalog na. Yan, so ito ay kailangan na ng palitan ng piston ring. Yan, kung marinig nyo po, maingay yung malagatok. Yan, malagatok. So it means na palitin ng piston ring. Yung number 1, meron na rin, may lagatok na rin. So kaya kumakain na po ng langis ang ating cylinder head, yung ating combustion chamber. Kumakain na ng langis yung ating combustion chamber dahil ito maalog yung number 1, saka yung medyo malala yung number 4. Yan, malagatok. Tayo nating iangat yung number 2 saka number 3. So tayo nating ugain ang number 2 saka number 3. So ang number 2 saka number 3, meron na rin. Yan, maalog na rin. Yan, may lagatok na rin. Pero ang mas malala itong number 4. Yan. Yan, kaya kumakain or nagbo-burn out, nagbo-burn na po ng oil ang ating cylinder chamber. So yan po. So tapos yung kanyang liner okay pa naman, goods na goods pa naman, wala po namang gas-gas, ayos pa. Ang problema niya lang talaga yung piston ring, palitin niya talaga. So yan po ang ating natuklasan o na-observe dito po sa ating pagbubukas ng ating cylinder head ng ating engine. So yan po, so linisan po natin ito, sundan po natin
sundan po ninyo ako. I-replace po natin yan, check po natin yung kanyang label kung goods na goods pa, kung walang nangyaring uneven na surface dito sa kanyang cylinder block. So yan sir, so follow nyo po ako kung paano natin gawin ito. Ang ginawa po natin dito ay ang pagtanggal ng carbon deposit sa bawat piston crown, sa bawat cylinder, para malaman natin kaagad ang piston top dead clearance gap kung okay pa o hindi. Ito yung piston number 3. Kung makikita natin yung arrangement ng kanyang gap, intermediate ring or middle ring saka sa compression ring ay magkapantay. Yan. So kaya kumakain na ng langis yung ating chamber. Yan yung kanyang kalagayan. Yan. So pag kumakain na pagpantay yung kanyang gap sa pag-arrange sa liner, sigurado maakyat yung langis sa taas ng piston. Tapos sumusunog na siya ng langis. Tapos kung mapapansin nyo, ang arrangement niya dito sa tapat ng piston pin, dapat nakalihis siya, dapat dito siya. So kung mapapansin nyo, meron siyang arrow. Ayan, ito. Itong arrow na to. Ayan. Yung arrow na yan ay nakatutok sa harap ng makina. Ayan. Tapos yung number dito sa exhaust side. Ito naman sa intake side ng arrow na to. So, dapat yung arrow na to naka-point sa makina. Sa unahan ng makina. Ayan yung arrow na yan. Ayan yung kanyang arrangement. Piston assembly number 3. Ayan mga guys, susukatin po natin yung kanyang piston ring, compression piston ring gap na luma. Tingnan natin kung ano ang sukat nito. So dito po tayo sa 0.5 mm. Sa upper po, ang sukat niya is 0.5 mm. Dito po tayo sa middle. Ayan. So, .5 mm pa rin po ang sukat niya. Sa pinakababa,
Yan, 0.5 mm yung kanyang sukat. Ito po ay sa cylinder bore number 2. Yan, sa pinakababa is 0.5 mm. Yan po yung kanyang sukat sa kanyang compression ring. Kanyang intermediate ring or middle ring, ang kanyang sukat po sa luma is 0.6 mm. Medyo malaki siya. Tapos sa gitna, pasok na rin po siya sa 0.6. Pinakabottom, yan po, 0.6 din po yung pinakabottom niya, 0.6 din. Yan, kung mapapansin nyo po yung kanyang oil ring, original na oil ring, ito po siya. So ito yung issue ng Peugeot Mini Cooper, na ang kanyang original na oil ring ay madali siyang mag-stick. Tapos mga guys, pag kinabit mo to yung ring dito sa bore, halimbawa ito yung kanyang end, yan, pag nilapat mo siya sa bore niya, hindi siya pantay, yan o, nagbumabalugtot, yan o, bumabalugtot, yan. So isa pa tong issue ng ring na to sa oil ring, kung saan yung sludge sa oil nagsistick dahil yung kanyang groove sa piston, yan, pag nulapat yung oil ring, crooked siya, hindi siya flat yung pagkakadesign. Pag pinantay mo po ito, hindi mo siya maipantay ng horizontal, nagbibend po siya, iba yung distance dito, yan o, kasi wala siyang gap, yung spring na to, yun ang nagpipress kagad sa kanya. Yung pagka nilapat na dito, yan, nagbibend siya, mataas dito, mababa dito, yan, mababa yan, ayan, mababa yan, mataas dito, mataas ang yung horizontal align niya sa perpendicular sa liner, hindi pantay, yan o, mataas dito, mababa dito, yan.
So nagbi-bend siya pagka pumasok na siya sa piston groove niya. Pag kinumpress mo siya, ilagay mo na siya, nagbibend ng ganyan. So yun ang problema ng compression oil ring ng Peugeot. Ang pagkakadesign. So nangyayari, nagkakaroon ng oil stick dito o sludge dito, sludge stick, nag-oil. Ang mga butas nito, karamihan o kadalasan ay natatabunan ng sludge. So papakita ko sa inyo ang isang design, yung bagong design nila para masolusyonan yung ganitong problema ng ring, ng oil ring niya. So mga guys, ikakabit na po natin yung kanyang piston number 4. Yan po. So dapat po yung kanyang gap sa compression ring, yan dito po nakalagay, nakatapat yung gap ng kanyang compression ring sa intake. Yan. Yan, ganyan yung gap niya dito banda. Yan. Tapos dito rin opposite sa second compression ring. Tapos yung oil ring. Yung gap ng rail niya, ng oil ring sa taas, sa unang gap niya. Yan, dito rin siya nakatapat. Huwag nyo pong itapat dito sa piston ring or piston pin. Yan. Huwag nyo itapat yung mga gap dito sa piston pin. Kasi yung thrust niya, dito, tingnan mo, may gas-gas ng konti. Ibig sabihin, yung thrust ng piston ay mataas dito sa side na to. Yan o. Sa exhaust saka intake valve. So, ang dapat, magkaroon tayo ng lubrication dito. Yung oil na pumapasok sa gap dito, nakakatulong po sa pag reduce ng wear and tear or wear ng ating liner tsaka piston. Ayan. So yan po. So dito natin itinapat yung compression ring. Yan, sa taas dito sa intake dahil madali siyang mapalamig kaagad. Yan. Ng intake. So, yan. Dapat po mayroon siyang number dito, yan. Yung number na yan dapat nasa taas. Hindi po dapat magkabaliktad. Meron pong number. Ito, nakalagay po dito, top. Yan, nakalagay top. Kung nakikita nyo, top. Yan. So, dapat nasa taas yan. Hindi pwedeng magkabaliktad. Ganun din po sa meron din po sa second compression ring, middle ring. Mayroon din siyang nakasulat na top. So dapat po nasa taas po siya. Hindi siya pwedeng magkabaliktad. Pagdating sa oil ring, walang problema. Yung oil rail niya, up and down, walang problema kung magkabaliktad. Huwag lang tong dalawang ring, compression and middle ring. Ayan, tuluyan na po nating nakabit ang 4 na piston sa ating cylinder block at wala na pong uga at goods na po ang kanyang kondisyon. So sana guys, nakapagbigay po tayo ng kadagdagang konting kaalaman tungkol sa pag-check at pag-install ng ating piston sa ating cylinder block at pag-check din po ng kondisyon ng ating cylinder liners.
at piston ring. So hanggang sa muli po, bye bye at God bless.